Nagpunta kami sa sa Davao hindi para sabihin na si pastor ay inosente, si pastor Kibuloy ay guilty o nagpunta po kami dun sa Davao para sa maikling panahon kung papaano itinatrato ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga miyembro sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, maranasan namin. At maghanap kami ng mga maling nangyayari dun sa maikling panahon na yon. Sa sa aking personal na opinion, wala kaming nakitang mali. Ako, wala akong nakitang mali. Ang merong mali is yung aming perception. Yung aming perception na logical. Kasi kami nagbabase lang naman sa logic. Noon naintindihan ko na kapag pala talaga logika ang iyong pinagbabasihan, walang spiritual na pinaghuhugutan, madalas nagiging judgmental ang tao. O ano balita? Kamusta ang pabisita mo sa kayo JC, sa mga compound? Ano ba ang first impression mo, boss? Nung nagpunta tayo sa compound, unang-una paglapag namin ng sasakyan, nakita na namin kaagad kung gaano ka-obedient at kadisiplinado yung mga tao sa kingdom. Sureable yan, ha? Hindi natin ini-expect na meron palang lugar sa Pilipinas na ganun. Alam naman natin pag Pinoy, mas gusto niyan na lumalabag sa mga batas alituntunin. Pero dito talaga naman, makikita mo na ikaw na yung mahihiya pag nakikita mo yung mga tao may kanya-kanyang mga gawain, nakakamangha. Si kasama natin Brothers Traveler, si Dan Chan, nanonood ngayon. Idol, bukas ikaw naman ang isasalang namin. Sa mga dinaanan nyo ng mga lugar, ano ba ang pinaka-favorite mo, Idol, na na experience? Syempre, yung Glory Mountain talaga, yung ating pinaka nagustuhan sa lahat kasi ayun nga, yung pakiramdam na parang wala ka sa Pilipinas. Yung klima, malamig, kaya-aya sa paningin yung mga kapaligiran na yan, yung nature. O kasi syempre alam mo naman na city boy tayo taga Maynila tayo. So bihira tayo nakakita ng ganitong mga tanawin. At saka makikita mo gaano kalinis, gaano kalawak, parang sobrang imposible talaga na merong ganung lugar dito sa Pilipinas na private. At nakwento ba sa'yo na yung lugar na yon ay denuded, kalbo, dahil sa naging mandato ni Pastor Apollo C. Kibuloy through the Sunshine Philippines Movement? Yan po ang sarili naming climate change sa Davao. Kasi typical rainforest talaga, umuulan kahit mainit ang panahon. Actually, yun din ang sinabi sa atin ng mga tao doon. Kasi hindi ba nagkaroon nga ng issue dati tungkol doon sa mga punong pinutol. Pero it turned out na kaya siya pinutol para mas paramihin pa yung mga puno doon. And naikwento sa atin na kalbo daw yan, mga batuhan yan noon, putikan. Walang bakas Walang bakas na ganung itsura dyan sa Glory Mountain na yan. At may gun store ba doon na nakabili ka ba ng baril? Actually, yun nga ang ating hinahanap mga bossing, yung gun store na yan Kasi nakita nga natin from yung helipad. Siyempre, sinusubaybayan naman natin yung Senate inquiry ni Senator Risa Ontiveros. And narinig naman natin yung mga testimonya nung nagsasabi na si Mayor Inday Sara daw at si PRD ay dyan umaangkat ng baril. So bukod sa walang gun store doon, napaka-imposible na mula doon sa lugar kung nasaan yung istasyon nitong nag-aakusa, napakalayo mula sa helipad Tila mo 2 hanggang 3 kilometro layo Para makarating kami doon, parang 15 minutes pa kaming nag golf cart. So negative And mansion, wala akong nakitang mansion. Meron doon parang vacation house, yung log house kung tinatawag nila. Pero hindi pa rin kasi yun ang hindi pa rin kasi yun ang definition ng isang mansyon para sa akin. So, ewan natin kung saan nanggaling yung kanilang testimonya na yan. Yung experience ninyo, Boss Dada, kasama ating mga tropa na vlogger, sa loob naman ng kingdom, kasya ka naman siguro doon, ano? Ay, grabe. Yung kingdom na yun yung isa actually.
Aside from from itong Glory Mountain, kasi I believe 15 years back nakapunta na ako sa Prayer Mountain eh. Wala pa yung Glory Mountain nun. So itong modern marvel, construction marvel ang tawag ko talaga dito sa Kingdom dahil ngayon lang talaga ako nakakita ng pasilidad na ganun kaganda. Tapos hindi inutang yung pinangpagawa. Ibig sabihin, ang nagpondo talaga yung simbahan mismo, yung grupo mismo ni Pastor Quiboloy. Kaya yun yung nakakapagtaka. Tsaka, Kasi talagang self-sufficient sila, no. Usually, gobyerno nga natin kapag ka mayroong mga ipinagagawang mga bagay-bagay, kailangan pa nilang mangutang eh. Pero ang KOJC, yung napakagandang dome na yan, mantakin mo, pinupondohan nila ng sila-sila. Walang tulong na galing sa iba. Napakahusay. siguro naman, Boss Dada, kung ang pamahalaan direkta yung mga pondo, mas maganda pa siguro sa Kingdom, ano? Ang magagawa ng gobyerno. Malayo-malayo. Actually, kung titingnan natin yung facilities, yung mga pasilidad dyan sa Kingdom at saka sa Kingdom, pati doon sa Tamayong, malayong-malayo na mas maganda pa kaysa sa mga pasilidad ng gobyerno natin. Si Admar, may Yes, mga... sad to say. Boss Dada, magandang gabi, si Admar ito. Ay, maganda gabi. Bago ka nakapunta doon at nakadaupang palad si Pastor Apollo Quiboloy, ano ba yung unang impression mo sa kay Pastor, and ano yung unang impression mo dito sa Kingdom of Jesus Christ? At yung lahat ba, kung mga negative na nakita mo noon, naitanong mo ba ito kay Pastor Apollo, at paano mo siya tinanggap? Yun ang actually isa sa mga pinagtataka ko nung kami ay naimbitahan. Short notice talaga eh. Parang na may kumontak sa akin mga Thursday, tapos biglang Friday na yung flight. So parang kinaumagahan. So hindi kami nakapag-prepare. Di namin alam, legit ba tong tumawag sa amin? Ba't naman kami ipatatawag? Ako personally, critical talaga ako kay Pastor Quiboloy. Katulad din ng normal na Pilipino na hindi kasapi sa denominasyon ni Pastor Quiboloy. Napakarami nating syempre naririnig lang natin ang pinagbabasehan natin yung ating logic. So logically, kung titingnan mo talaga, itong organisasyon na to, itong grupo na ito, itong simbahan na to, talagang sasabihin mo na kulto. At saka ang mga naririnig natin na mga istorya sa labas, si pastor nagpapasasa sa yaman habang yung mga kanyang mga miyembro ay nagbibenta ng mga biskotso, ganyan. So niyaya kami dyan. Nung pagdating namin dyan, hindi kami minit ni Pastor Quiboloy. Wala. Nakita na lang namin si Pastor Quiboloy nung dinner time na, which is mga mag-aalas 10 na rin yata ng gabi yun. Imagine, nandiyan na kami ng mga alas 2. So nagpapaikot-ikot na kami dyan sa facilities ninyo. Walang nagbibigay sa amin ng instructions kung anong gagawin. Basta kumuha lang kayo ng video. So parang ang dating sa akin is, pinapunta ako doon since ang dami kong mga questions, ang dami kong mga akusasyon sa aking programa sa YouTube. Nasagot yun actually nung mga nakita ko doon na, teka, parang iba yata ito doon sa pagkakaintindi natin, dahil syempre nga nagbabase lang naman tayo sa opinion ng nakararami, which is hindi makakasapi nitong simbahan. So nung pagpunta ko doon, nung nakita ko kung gaano kaganda, gaano kaayos yung eskwelahan, dami ng scholars at saka lahat provided. Nung narinig ko, sa pagkakaalam ko, ang bigas na sinasaing dyan sa araw-araw ay 45 kaban. So 15 kaban per meal. So 3 times a day yung kain nila. Sabi ko, it's too good to be true. Pero pag nandoon ka na sa loob, marirealize mo na totoo pala. Tsaka hindi pala imposible. Lalo na kung lahat nagtutulong-tulong. So nasagot yung mga tanong ko, yung aking mga opinion, yung aking maling opinion, na itama by just being there.
Walang kumakausap sa atin, walang mga nagko-coach sa atin. Basta pag may nakita tayo doon, walang restrictions kahit yung nagwawalis. Pag kinausap mo, tinanong mo, straight na masasagot nila lahat ng tanong mo. Walang binabasa or whatsoever. Makikita nyo naman yan sa mga uploads namin. May mga kinausap kami mga tao dyan. Random po yun talaga. So doon ako namangha. Yun ang masasabi ko doon. Mhm. So lahat ng mga maling impressions, nung isang araw pa lang na nandiyan ako, nasagot na yung napakarami doon sa mga maling impressions natin. And yes, yung tanong mo kanina kung natanong ko ba kay Pastor, marami akong tinanong kay Pastor na sobrang naliwanagan ako nung kanyang sinagot. So pati yung sa mga pagbibenta ng mga biskotso sa mall, kung saan-saan man, pinagdadaanan pala yun ng mga lahat ng mga miyembro, mayaman o mahirap, kahit ano pa man ang iyong antas ng iyong buhay, basta gusto mong sumapi sa Kingdom of Jesus Christ, part yun nung disiplina na kailangan bago ka maging full-time worker at miracle worker. Mhm. Ikaw ba'y naniniwala na makikita mo rin kung gaano ka-disiplinado, gaano ka-organisado yung isang lugar, makikita mo na iba yung namumuno rito. Talagang disiplinado rin. Kasi halimbawa, sa kalinisan, sa orderliness, makikita nyo naman na yan doon. Doon pa lang nakita nyo na pawang kasinungalingan itong mga ipinupukol laban kay Pastor Apollo. Ako naniniwala din ako sa kung saan pumupunta ang ulo, doon din napupunta yung katawan at yung buntot. So, nakikita natin na yung mga tao doon, hindi pa man natin nakikita si Pastor, nakikita na natin yung mga tao doon na maayos magsikilos, disente, maayos magsalita, talagang mga edukado at saka obedient, ayun nga, yung may respeto. So alam natin na kung yung mga miyembro mo ay ganun, likely or most likely, nakuha nila yun sa kanilang leader. So kung ano yung mga miyembro mo, sigurado, yun yung disiplina mo. Yun yung ipinapasa mo sa kanilang way of life. Kaya isa yun sa kinabiliban natin. And nung finally na-meet na natin si Pastor, doon natin lalong na kumbaga nagkaroon tayo ng definite na ito pala talaga siya, and siya pala ay talagang disenteng tao, napakabait at accommodating. The mere fact na isa tayo sa mga bumabati ko sa kanya noon, hindi niya, kumbaga, pinakitaan niya pa rin tayo ng maganda at tinanggap niya pa rin tayo ng buong buo sa kanyang tahanan. So napakahusay. Nakasubaybay din kayo doon sa pagdinig sa Senado, no, ni Risa Ontiveros. At kinonfirm niyo rin nung nakapunta kayo mismo doon sa Glory Mountain. At may laya din kayo, di ba, na makakapanayam yung mga tao doon na walang nag-coach talaga. Talagang one-on-one, kinausap ninyo iba't ibang mga manggagawa or workers doon sa Glory Mountain. Ano naman ang inyong nakuha doon na iminatch ninyo dito sa mga naging pahayag ng mga witnesses sa Senado? Well, una sa lahat, hindi ako nakasama sa grupo nila VMR, nila Bisdak at saka nila pambansang loyalista. Diyan nung umaga, gawa ng meron tayong interview kay Baste nung araw na yon. So panoorin po ninyo yung interview na yon sa ating YouTube channel. By the way, yun nga, so hindi tayo nakasama dyan. Sumunod na lang po tayo dyan nung hapon na. At nung hapon na, nag-ano na sila, halos mag-uwian na sila. Kaya lang, ipinakita lang sa atin nung kaibigan natin dyan na si Brother Dennis, yung kapaligiran dito, ito yung sinasabi na tent, ito yung sinasabi na ito lang yung pinakamalapit na bahay sa tent. So, nagkaroon tayo ng maikling panahon para tingnan yung paligid. At nakausap naman natin randomly, namili lang ako kung sino yung mga nandoon, kung ano yung aking mga narinig doon sa Senate inquiry. Isa sa narinig ko doon na dito daw dinadala yung mga pinarurusahan kapag di umano kumokota, and pinahihirapan daw sila daw ay minamaltrato. So tiningnan naman natin yung mga tao doon habang sila naman ay gumagawa ng kanilang trabaho sa Glory Mountain. Marami mga nagtatanim
wala naman nakabantay sa kanila. So wala naman nagmamando sa kanila. Masaya naman sila na ginagawa at ginagampanan yung kanilang mga tungkulin. At nakausap nga natin itong mga nakasama nitong taong ito diyan sa Glory Mountain, and tinanong natin siya tungkol dun sa mga anong kanilang mga opinion. Basta ako personally, merong malaking discrepancy doon sa mga statement nung ano po bang pangalan noon? Yung nakatakipang mukha na Alias Rene. ano? Alias Rene. Oo, yung alias Rene na sinasabi nga niya na from his station, which is yung tent, nakita nga daw niya na bumaba ng helipad at nag-abot ng baril. So doon pa lang napakahirap ng paniwalaan kasi nga bukod sa napakalalaki ng mga tataas ng mga pine trees doon, and from his station, which is yung tent sa golf course, more than 2 kilometers yung layo ng helipad. At sa paligid ng helipad, wala namang mansyon. And dun sa tabi nung tent, wala rin namang mansyon. So, yun yung mga nakikita nating discrepancy. And sinabi rin naman ni Pastor sa atin at lahat ng mga nakausap natin dito na si Mayor Inday Sara ay never pa nakaakyat dyan sa Glory Mountain na yan. So, yun na lang ang doon na lang sa sa statement na yon, magkakaalaman na talaga may problema talagang malaki yung statement nung testigo diyan sa Senado. Nakababahala ba ito sa iyong pananaw na kumbaga hindi nga nagtutugma at lumalabas na para lang masiraan si pastor, ang mga Duterte? Nakababahala ba itong maikalat ito? Dahil parang pinagmumukha nilang ito na yung katotohanan wala nang patas doon sa naging investigasyon Meron ng meron ng hukom ang mismong nangangasiwa ng investigasyon. Nakakabahala talaga gawa ng yung mga inaasahan mo na mga halal ng bayan na dapat po protekta sa iyo. Mukhang sa nakikita natin sila pa yung nag-o-oppress sa'yo. Well, hindi pa man nagsisimula yung kaso or hindi pa man nagpapakita yung tao doon sa Senado, mukhang meron ng verdict itong si Madam Risa Hontiveros na kasi sa mga press conference niya, tinatawag niya na katulad kagabi, bakit daw si PRD at si Inday Sara pumunta dun sa rally ng kesyo rapist, kesyo kriminal, kesyo ganito. So, the fact na sinasabi niyo yun sa kanyang mga pressers, parang tila mo tapos na yung istorya sa kanya. So, bakit pa pupunta si Pastor doon kung ginudge mo naman na siya? And hindi naman tayo abogado, pero alam naman natin na si Secretary Boying Rimulya ay nagsampa na rin naman ng kaso sa piskalya patungkol dyan sa mga na yan. Doon sa dating dinismiss na kaso sa Davao, kanyang binuksang muli dito sa Maynila at isinampa na nga yung kaso. So yun naman na talagang ating gusto, yung makarating na yan sa korte para talagang alam nyo na, malaman talaga kung sino nagsasabi ng totoo. Again, nagpunta kami sa Davao, hindi para sabihin na si Pastor ay inosente, si Pastor Kibuloy ay guilty. Nagpunta po kami dun sa Davao para sa maikling panahon kung papaano itinatrato ni Pastor Kibuloy yung kanyang mga miyembro sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, maranasan namin. At maghanap kami ng mga maling nangyayari dun sa maikling panahon na yon. Sa sa aking personal na opinion, wala kaming nakitang mali. Ako, wala akong nakitang mali. Ang merong mali is yung aming perception. Yung aming perception na logical. Kasi kami nagbabase lang naman sa logic. Noon naintindihan ko na kapag pala talaga logic ang iyong pinagbabasihan, walang spiritual na pinaghuhugutan, madalas nagiging judgmental ang tao. So, yun lang ang masasabi natin. Diyan sa Senado, nakakatakot kasi kung kaya nilang gawin sa isang maimpluwensyang tao katulad ni Pastor Kibuloy, mas lalong kaya nilang gawin sa mga maliliit na tao na nagpapahayag katulad natin na mga critical sa mga maling gawain sa gobyerno. And kung magbabasehan natin yung logic nitong si Senador Risa,
na pag sinampahan na ng kaso, guilty agad. Eh di ba ang dami na ring sinampang kaso laban sa kanya, so guilty siya doon? Well, ba? kung gagamitin natin yung formulang ginagamit niya ngayon, mukhang ganun na nga, Boss Admar. Boss Dada, doon sa personal mong experience, pag-iipag-usap kay Pastor, ano ba yung mga naging impression mo at naging expectation nung makaharap mo siya ng personal? Sobrang talino ng mama, Hindi ko talaga minsan dumating sa isip ko na para siyang alien. Bakit ko nasabi yun? Sobrang hindi normal Hindi normal in a good way. Mantaki mo nagawa niyang lahat ng to in his lifetime. Tapos ang lakas-lakas niya pa. Samantalang itong Pilipinas, Diyos mio, napakarami ng presidente ang dumaan sa atin. Ilang dekada na, pero yung Pilipinas, hindi pa rin napapaganda. Actually, naging maganda lang nung past 6 years ni PRD. But after that, eto na naman tayo, balik na naman tayo sa dating gawi. So nakita ko na si Pastor, sobrang talino niya. Mahal niya talaga yung kanyang mga miyembro kasi sa lahat naman ng mga nakikita kong relihiyon ng mga denominasyon, wala akong nakikita na leader na ganito ang concern sa mga tao niya. Maraming nagsasabi na si Pastor Kibuloy ay parang worshipped, na parang kung itrato sa kingdom ay parang santo o parang Diyos. Na-realize ko na ganun din naman tayo mga Katoliko. Kung itrato naman yung ating pinuno na si Santo Papa, ganun din naman So anong pagkakaiba, hindi ba? Yun lang ang aking mga realization. Pero naikwento niya sa atin kung papaano niya pinalalago yung ekonomiya ng inyong simbahan. Na ang inyong simbahan, ekonomiya ng simbahan ninyo ay Commonwealth. Ibig sabihin, yung pag-aari ng isa ay pag-aari ninyong lahat. So pinagsasalu-saluhan nyo lahat yung biyayang galing sa taas. At lahat ng mga properties ay hindi nakapangalan sa kanya. Nakapangalan sa Exacto. Kingdom of Jesus Christ. Kayo mga paratang na nagpapayaman sa pastor, magbasa po kayo at magtanong kayo doon sa maayos sa pagtatanungan para malaman niyo po ang maayos na sagot. Kaya nga gulat na gulat ang Kongreso kasi yan na sana ang kanilang paraan para mapatawag si Pastor Jan at magisa. Nagulat sila kasi bakit yung SMNI hindi sa kanya, hindi siya ang may-ari. Samantalang logo nyo pa lang, mukha niya na yan So nagtataka sila, paano hindi siya may-ari? 'Di ba? Pinagtalunan pa yun ng ilang sessions na hindi sila naniniwala na hindi si Pastor yung may-ari. Pero ang paliwanag kasi sa atin ni Pastor doon is, siya yung tipo daw ng tao na kapag nag-grow siya ng isang negosyo, halimbawa, dahil syempre kailangan talagang i-invest yung yung wealth ng kingdom, kailangan i-invest para mas maging sustainable. Kasi syempre, alam niyo naman, libre lahat yan mga bossing, as in lahat libre. So, kailangan niyang buuin yung isang negosyo at kapag matatag na iyon, ay kanya nang ibinibigay doon sa mga sa kanyang mga taga diyan din sa kingdom. So, ganun ang ginagawa niya, kaya pala napakarami nilang negosyo. At isa nga sa mga negosyo na yun, walang nakapangalan kay Pastor Kibuloy. Alam mo ba, pwede ko siguro tumukwento kasi nakwento sa amin ni Pastor minsan na meron sana siyang i-adapt na bata. Kaso, nung chinek ng DSWD, walang bank account si Pastor. Paano ba yan? Siyempre, di ba, kailangan mong patunayan na meron kang kapasidad para alagaan yung i-adapt mo na bata. Walang bank account. Wala nga kapangalan kasi sa kanya na property ni Singkong Duling. Boss, Alaus. Kaya dyan mo makikita yung mga paninira kay Pastor. Hindi po yan totoo. At kayo mismo ang nakasaksi ng personal. Ang kinabilibang ko kasi talaga kay Pastor is, pinapunta niya kami doon, hindi para kausapin kami at i-correct kung ano yung mga maling iniisip namin. Pinapunta niya kami doon, pina-experience niya sa amin yung nai-experience ninyong mga nasa loob ng kingdom, yung mga nasa loob ng kingdom compound. And then, kami na mismo yung nakahanap ng mga sagot doon sa mga tanong namin at nag-correct doon sa mga maling perception namin patungkol sa Kingdom of Jesus Christ. Kamusta naman ang pagkain doon, Idol? Solid? Ang pagkain doon,
Sobrang sobrang sarap mga bossing. And yun din yung isa, yung kinakain ni Pastor, yun din ang kinakain ng lahat. Wala talagang VIP treatment doon. So kung kay CEO ka, kay presidente ka nung mga kumpanya diyan sa loob at yung mga matataas na posisyon diyan sa kanilang simbahan, kung ano yung kinakain ng isa, yun din ang kinakain ng lahat. Kaya malalaman mo na talagang pantay-pantay. And talagang ang tumatak sa akin doon is yung sinabi ni Pastor na dito sa Kingdom, para kaming isang malaking pamilya. So, alam mo na ngayon, Idol, ang mga galawan. Pero marami kasi nagtatanong, lalo na yung mga, siyempre, mga kilalang reporter, mga kilalang journalista, mga diarista, ba't naman mga vlogger in-invite nyo? Ba't naman hindi kami? O ano bang sapantahan mo doon? Ba't daw mga vlogger na invite? Well, kasi siguro, ang mga tao ngayon mas naniniwala sa mga vloggers kasi alam nyo naman, pagka vloggers, laging live ng live yan. Walang script na sinusundan yan. Wala kaming mga amo na nagtuturo sa amin kung ano yung inyong balita kasi alam naman natin ang kalakaran sa media. Kasi halimbawa ako, media, meron akong kinuhang scoop. Okay, pinaghirapan ko yun, maghapon, yun lang yung scoop na nakuha ko. So dadalhin ko yun sa aming istasyon. Hindi yun maipapalabas kasi nga yung mga namumuno sa mga istasyon na yan, meron din naman silang mga personal na mga agenda at kanilang mga hiling. So kahit na anong hirap mo bilang isang reporter, minsan madalas yung iyong pinaghirapan na scoop hindi pa na ipapalabas. May palabas man yan, baka madaling araw na tulog na yung mga tao. So kami kasing mga vloggers, una sa lahat, wala kaming affiliations, wala kaming mga amo, hindi kami siniswelduhan. So, yun siguro. At saka sa mga vloggers kasi, yung mga opinion ng mga nanonood, aming binibigyan yun ng boses. Hindi katulad kasi kapag, sorry sa traditional media, pero ganun naman talaga real talk lang. Pag nanood kasi ang tao sa traditional media, kung ano yung nakita nila, yun na Hindi na rin nila kayang i-contest. Katulad sa atin, na kapag may nasabi tayong mali, pwede tayong i-correct anytime. At saka naririnig natin na parang very interactive ang mga vloggers at saka yung mga viewers. Kaya siguro mas nagtitiwala ang viewers sa mga vloggers. And isa pa, napapansin naman natin ngayon sobrang dami naman ng problema talagang kinakaharap natin. Napakaraming mga exposés, napakaraming mga kumakalat na mga balita, pero nagtataka tayo kasi bakit hindi naman nila pinipick up? Hindi ba katulad na lamang noong dito sa ating mga kapatid na iglesia, matagal na silang against sa People's Initiative, pero hindi naman pinipick up ng media yung kanilang panawagan na wag makinig or wag mag-participate sa People's Initiative. Kailangan pa nilang lumapit sa Barateros Brothers para lang paratingin sa mga viewers natin na against sila sa People's Initiative. Actually, binash tayo ng mga napakaraming mga vloggers na iba ang affiliations, pero eventually kinlaro din po yun ng simbahan or samahan ng Iglesia ni Cristo sa kanilang channel na Net25 na talagang against sila sa People's Initiative. So yun yung problema. Napakaraming mga information, balita na dapat ibinabalita pero tila mo yata filtered. Parang hindi katulad nung panahon ni PRD na ang media ay sobrang kritikal sa administrasyon. Ngayon yata parang it's the other way around. So nagtataka ang mga tao and natatabangan na rin yung mga tao. Dahil yung mga balitang importante, hindi na nila nakikita at naririnig sa balita ngayon. Kulang pa yung experience mo, boss. At nakalaro mo ng basketball kasama si Pastor. Kompleto na yung Ayun na nga experience. Palagay ko. Sana magkaroon pa tayo ng opportunity na makadaupang palad ulit si Pastor Kibuloy at makabasketball. Matagal na akong hindi nag-iensayo, kailangan ko na magpapayat siguro talaga. Baka mag-crossover lang si Pastor sa akin, mapahiya naman ako masyado. Yun. At ikaw na bahala sa biceps si Admar, ha? Mar, coach ka na. Si Boss Dada. Maraming salamat, Boss Dada, sa iyong oras at panahon sa ulitin. Ingat. Thank you, sir. Maraming salamat din po sa lahat ng mga tagapanood. And again, take ko lang yung opportunity para pasalamatan lahat ng mga
taga Kingdom na yung Kingdom Nation, lalong-lalo na yung umasikasa sa atin na si Sir Dennis. So, maraming salamat kay Ma'am Nori, sa lahat ng mga na-meet natin diyan sa Kingdom. Mabuhay kayong lahat and ngayon, kapag may mga nagtanong na sa ating live stream, alam na natin kung anong isasagot natin sa kanila dahil na-experience na natin mismo. Kaya maraming salamat sa opportunity. Approve. Maraming salamat si Ginong Darwin Salcedo, also known as Boss Dada, sa kanyang YouTube channel and Facebook page na Boss Dada TV. Sa kanyang personal experience, dun mismo sa pagbisita nila sa compound po ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City.